At ngayong araw po pag-usapan naman natin ang isang kondisyon na kung hindi agad maagapan ay maaari pong maging hadlang sa ating buhay. Pero bago yan, panoorin muna natin ito. Sa panahon ngayon, parami na ng parami ang nangangamba sa mga karaniwang sakit na maaaring maging life-threatening kung hindi agad naagapan. Isa na nga sa sakit na ito ay ang tinatawag na Hashimoto's thyroiditis. Ang Hashimoto's thyroiditis ay isang kondisyong nagdudulot ng pamamaga ng thyroid gland. Ito ay isang uri ng autoimmune disease na kung saan ang immune system ng katawan ay umaatake sa sariling thyroid gland ng isang tao. Mahalagang magkaroon ng sapat na kaalaman at kamalayan tungkol sa Hashimoto's thyroiditis upang maagapan ang mga komplikasyong maaaring maidulot nito sa ating kalusugan. Kaya naman, alamin natin kung ano nga ba ang Hashimoto's thyroiditis at paano nga ba ito may iwasan dito lang sa Say ni Doc. At para bigyan po tayo ng libreng telemed, ay makakapanayam po natin ang nuclear medicine physician, thyroid specialist na si Dr. Ivan Rey David. Good morning po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning po sa inyong lahat at sa lahat po ng nanonood ng inyong programa, Ma'am Diane and Sir Audrey. Okay. Doc, ano po ba itong Hashimoto's thyroiditis at paano po ito nakakaapekto sa katawan po ng isang individual, Doc? Ang Hashimoto's thyroiditis ay isang kondisyon sa ating thyroid gland. Ang thyroid gland po natin ay isang organ sa ating katawan na nasa ating leeg, no? Ito po ay responsible sa pag-produce ng T3 at T4, yung pong thyroid hormone na nating tinatawag, na responsable sa ating growth and development, metabolism at marami pa pong body processes. So ang Hashimoto's thyroiditis ay isang autoimmune na condition. So ibig sabihin, ang sarili nating immune system ay nagkakaroon ng immune response against sa ating thyroid and ultimately nagkakaroon po ng pamamaga at eventually pagkasira po ng ating thyroid gland. Okay, Doc, paano naman masasabi ng isang tao kung meron na siyang Hashimoto's thyroiditis? Ano po ba yung mga sintomas nito? Oo, actually, yung diagnosis, syempre sa doktor yan, merong mga blood test na pinapagawa gaya ng anti-TG at anti-DPO. Pero sa sintomas, no, karamihan ay nagkakaroon ng hypothyroidism. Dahil nga po ang sakit ay progressive, no, nagkakaroon ng progressive na pagkasira ng thyroid gland, nagkakaroon din ng kakulangan sa production ng thyroid hormone at yung mga sintomas ay maaring mag-include yung pagmamanas, panghihina, mabagal na galaw, cold intolerance, hirap sa pag-focus, even depression, pananaba, goiter, bagamat hindi lahat ng goiter ay caused ay Hashimoto's thyroiditis, constipation, hair fall at pagkakaroon ng dry skin, no? Karamihan po ito ay dahil sa kakulangan sa thyroid hormone dahil nga din sa pagkasira ng ating thyroid gland. Doc, ano naman po mga karaniwang dahilan o sanhi ng pagkakaroon po ng Hashimoto's thyroiditis? Currently po, wala pa pong definite na ma-pinpoint yung ating mga scientifico as main cause po ng Hashimoto's thyroiditis. Bagamat marami pong pinag-aaralang mga contributing factors, kagaya po ng exposure po sa ating environmental factors, cigarette smoking, alcohol, pagkakaroon po ng family history, no? At pagkakaroon ng exposure sa mataas na level ng radiation, and even stress po makakapag-contribute sa pagkakaroon po ng ganito pong kondisyon. Okay, Doc, sino-sino naman po yung mga high risk na pagkaroon ng ganitong uri ng autoimmune disease? Karamihan po sa mga apektadong population, no, yung po mga kababaihan pa rin kaya po ng other thyroid pathologies, no. They are 10 times more prone than men sa pagkakaroon po ng Hashimoto's thyroiditis at pati na rin po yung mayroong mga family history, no. Also yung tinitingnan din po age group is yung 30 to 50 years old, no, pataas po yung mga apektadong population po. Doc, paano po nakakaapekto ang Hashimoto's thyroiditis sa mga babaeng pregnant o buntis? Ano po ang mga dapat po nilang malaman at gawin?
Opo. Basically po, pag nagkakaroon ng Hashimoto's, yung komplikasyon po yung hypothyroidism o yung kakulangan sa thyroid hormone, maaari po makaapekto ito sa pagbubuntis ng isang tao ay hindi lang sa mismong pasyente, pati na rin po din sa sanggol, no, sa bata sa sinapupunan, no. Maaari po magkaroon ng mental retardation o intellectual disability paglabas ng bata. At napaka-importante po na kung diagnosed na po ang isang pasyente na may Hashimoto's thyroiditis, ay makapag-follow up at makapag-take ng gamot base po sa payo ng doktor para maiwasan po ang ganitong mga komplikasyon. Okay, Doc Ivan, ano po yung mga posibleng komplikasyon na dulot ng Hashimoto's thyroiditis at paano po ito maaaring maiwasan? Mga komplikasyon po ay karaniwan po yung sa puso, no, yung heart failure, no, mataas na cholesterol or lipid profile, and even yung myxedema coma na tinatawag, no. Ito po ay isang comatose-like condition, no, na kapag hindi naagapan ay maaring kamatay ng pasyente. Kaya napaka-importante po na habang maaga ay maagapan na po ang sintomas ng ating Hashimoto's thyroiditis. Dok, ano naman po yung mga treatment options o gamot na maaari pong i-take nang mayroon po nitong sakit na ito, itong Hashimoto's thyroiditis, Dok? Opo, yung pong kakulangan po sa ating thyroid hormone, usually external source po ng ating thyroid hormone ay ginagamit po yung levothyroxine na tableta, no? Depende po sa thyroid hormone levels po ng ating pasyente. So, importante po na sumunod sa payo sa tamang pag-inom po ng gamot na ito. Kailangan wala pong missed na days at tama po yung pag-inom, dapat po empty stomach, no? Bago po mag-almusal. Importante po na makapag-inom ng gamot na ito base po dun sa payo ng doktor at as much as possible, bawal po tayo mag-self-medicate. Alright, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng malawak na impormasyon patungkol sa sakit na Hashimoto's thyroiditis. Dr. Ivan Ray David, isang nuclear medicine physician, thyroid specialist. Muli, maraming salamat po, Doc. Salamat po.